Looking for instant cash ka ba? Kahit wala kang payslip or kahit unemployed ka? Eto guys, may bagong loan app na naman po na trending daw ngayon. Pero syempre, wag nyo muna tong a-applyan hanggat hindi pa natin alam kung magkano ba ang pwedeng ipautang sa mga first timer na tulad nating mag-a-apply dito guys. So legit ba to guys? Safe ba? So yan yung aalamin natin dito sa bagong loan app na ang pangalan po is si Candy Loan. So dito guys, si Candy Loan is nagki-claim na siya daw po is fast and secure loan, no hidden fees, transparent daw po, and trusted by millions users. Yan yung sinasabi nila sa kanyang ads ha. So dito guys, bago nyo i-download itong si Candy Loan, watch nyo muna to hanggang dulo para at least malaman nyo kung legit ba talaga siyang loan application. But before that guys, if ever man na hindi ka pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel na ko, i-click mo na po yung subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa ating mga videos and sa ating pa-weekly Gcash giveaway. And sa video na to guys ha, kukuha po ako ng isang lucky winner. So abang-abang din kayo guys sa ating pa-monthly cellphone giveaway na pwede mong gawing cash yun kung ayaw mo ng cellphones. So dito guys, puntahan na po natin si Candy Loan na nagpapaloan daw po ng 2,000 pesos up to 85,000 pesos. So if you wanna know more about this loan application, keep watching. Disclaimer guys, hindi po tayo agent or promoter nito. So dito guys, papakita ko muna sa inyo kung anong meron sa kanya at ako mismo yung mag-a-apply dito guys. Para po sa mga nagtatanong, si Candy Loan po is available lamang sa App Store. And according sa kanyang application guys, ito po ay may interest rate na 0.04% to 0.07% per day. Pero teka lang, kapag ito ay monthly, umaabot ito guys ng 1.2% to 2.1% per month. Kaya i-check yung mabuti yung interest ha. And dito guys, sa loan term, kung kailan mo siya pwedeng bayaran, nagsasabi siya ng 91 days to 180 days, which is around 3 months up to 6 months to pay. Medyo magandang pakinggan talaga yung mga ads na ganyan, di ba? Kaya nga madalas sinasabi ng iba na magkaiba yung actual disbursement sa kanilang mga ads. Ayan guys, puntahan na natin si Candy Loan talaga para makita nyo talaga kung ano ang meron dito guys. So nung nag-apply po ako kay Candy Loan, ito po yung offer niya sa akin. 6,000 pesos po yung agad na bumungad na loan amount sa akin. And may 0.05% tapos 91 days yung term. So around 3 months to pay yon. So click ko yung apply now guys. And dito guys, kapag wala ka pang account, magla-login ka po using your active mobile number. And then after nun guys, after ko makapag-login, naging 4,000 po siya up to 20,000 pesos yung pinapaloan niya. So syempre dito guys, may ilang pinil-afan ako like may basic information. Ito sa recommended ID type, yan po yung mga pwedeng ID dito. And then guys, sa work information, yan po, pwede po dito yung unemployed talaga, nakalagay na unemployed no guys. Then sa contact information, up to 5 contact list po ang nihingi nila. So make sure mo pa rin kung sino ilalagay mo. Pero ina-access pa rin nila guys, lahat ng nasa contact list mo. So yun lang medyo delikado dun guys. So dito naman guys, sa e-wallet or bank, dyan mo pwedeng ma-receive yung pera mo. So commonly guys, sa Gcash, PayMaya, GrabPay, and OmniPay po yan. And ito na nga guys, after nun, bumalik po ako sa una, pending confirmation, 6,000 pesos. And nakalagay naman dito guys na 7 days lang siya. So naka-impromptu na after a week magbabayad ka na po. And after nun, kinilik ko yung Candy Loan and yan, makikita mo dito na automatic na audit failed kaagad po ako kay Quick Loan at Swift Packet sa 6,000 pesos. Pero may under certification pa pong nakalagay kay Candy Loan na 800 pesos. So dito guys, walang ipinakita na loan details masyado itong si Candy Loan ha. Loan amount lang po is 800 pesos. Loan duration 7 days. And loan date is yan. Ngayon po akong June 7 nag-apply sa kanya. So yun lang yung nakalagay po sa loan details niya. Medyo matipid itong si Candy Loan magpakita ng loan details kung magkano yung marireceive ko. Kasi 800 pesos lang po yung pwede niyang ipa-approve sa akin. And then after nun guys, after ko balikan si Candy Loan, ito po yung lumabas sa akin. Audit failed pa rin. So hindi po ako na-approve dito kay Candy Loan. So if ever man na nakapag-try na kayo dyan kay Candy Loan, kasi as of now, meron na po itong 71 rating. So sa malamangan, marami na rin nakapag-apply dito. And if ever man na isa ka doon, ako pakishare po dyan sa comment
section kung magkano yung approve sa'yo, kung same ba na 800 or same na 6,000 pesos. Tapos magkano na lang yung marireceive mo. So dito guys, pinakita niya naman na 7 days lang siya. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag 7 days lang is medyo hindi ko siya recommended. Kasi nga after a week magbabayad ka na, 'di ba? What if kung wala kang inaasang pambayad after a week? So tataas lang ng tataas lang interest niyan kapag ikaw ay na overdue, may penalty pa 'yan, no? So kaya ingat kayo sa mga ganitong loan application, lalo't bago, alamin nyo muna para hindi na kayo magsisi sa huli, guys. Minsan kasi sa mga ganitong loan apps, may mga pattern sila. Minsan, malaki po yung bawas bago mo makuha yung pera or hindi mo siya buong marireceive. Kasi may bawas like service fee, management fee, no? Kung sa 800, siguro may bawas pa yan, guys. And then, shorter due date kesa sa sinasabing loan terms. Katina nga, di ba? 91 days daw. Pero, nung nag-apply tayo, naging 7 days na lang siya. Mas mataas ang service fee or yung transfer fee or yung management fee. O, diba? May mga ganong loan app na halos kalahati na lang yung marireceive mo sa actual na amount na pinapaloan sa'yo. At dahil inalaw mo yung access na ma-access nila yung lahat ng contact list mo, merong possibility yung privacy harassment. Ite-text nila yung mga contact list mo at pipilitin kang magbayad, no? So, sa panahon ngayon, mabilis pong makautang, mabilis magkapera, but mabilis din ang problema kapag hindi ka po mag-iingat or hindi mo muna aalamin yung a-applyan mo na loan application. So, kaya, basa-basa din po ng reviews at manood ng reviews before mag-take sa mga loan application. So, that's it. Yan lang po yung vlog natin for today. Kaya kung hindi ka pa dyan nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa gatong usapan and sa mga future vlogs pa natin. So, that's it. Bye-bye na muna for now, guys. So, see you on my next vlog.